ang kapatid na Edwil Zabala. Kay Edwil, magandang hapon po. Magandang hapon po, kapatid na Nelson. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood. Palaging sumusubaybay sa programang ito. Opo, welcome po muli sa Saganang Mamayan. Opo, salamat po. Meron po akong mensahe na nais kong basahin sa ating mga manonood. Opo. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Maraming salamat po, kapatid na Nelson. Salamat po ka Edwil Zabala. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Itang talagang dulo, Sen. Tinatanong mo ako saan patungo. Opo. Dapat sana yung chairman ng Blue Ribbon Committee ang inimbita mo rito. Tsak na tsak. Siguro siya nakakalam kung saan niya gustong ibaling itong napakalaking problema na kinaharap nga ng ating bansa. At talagang naghahanap talaga ng kasagutan ng mga mamamayan. Matagal ng panahon ito eh. Kaya nang binanggit mo, halos 3 buwan na yata ang nakararaan. Simula nung ang mga kababayan natin ay nagpahayag nga ng pagkaunsyami dahil bakit ganito ang nangyari? Naghanap tayo at nagtanong ng transparency, accountability, dahil talagang kinakailangang panagutin. Hindi basta-basta pag nanakaw ito eh. Pangkaraniwan, Nelson, ang magnanakaw, hindi naman niya nasisimot lahat eh. Mabilisan na tumira yun eh. Mangilan-ngilan lang. Ito,
ang bumanat dito, parang, halimbawa, nung pinasok niya yung bahay, Pati bahay yata tinangay. hindi, iniwan naman niya yung bahay. Pero para isalarawan mo lang kung gaano katalamak, kung gaano ang paraan ng kanilang pagnanakaw. Pagpasok ng magnanakaw sa bahay, akalayo pati butiki at saka ipis kinuha. Dinala. Hindi man kailangan nakawin yun di ba? Di ba sabihin, walang itinira para sa mamamayan. At ang masakit, pera nila yun Ito pong latest ay yun nga, lumitaw at humarap sa publiko itong 18 mga dating sundalo na ang kanilang pakilala, kasamahan nila si Master Sergeant Orly Gutesa, mga tauhan sila ni dating Congressman Saldico, na sila ang nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Na yun din naman nasabi ni Gutesa noon nang humarap sa Senado. Pero this time, marami sila, may mga dala silang mga larawan at detalyado, mas matindi yung kanilang testimonya, Sen. Hindi, nagtutugma nga nung si Gutesa ay umarap sa akin. Opo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman siya kilala. At saka yung pagtatagpo namin, halos wala pang, siguro 15 minuto lang Binasa ko lang yung kanyang salaysay. Napansin ko nga na sabi ko, parang mabigat itong salaysay mo Kaya mo bang panagutan ito? Opo, sabi niya. Katunayan nga po kanya, marami po kami magkakasama. O ba't ka kung ikaw lang ang dumating dito? Kasi po parang may mauna pong magpahayag na talagang kami po ay nababagabag na rin. Ito palang mga mali-maliit ang binubuhat namin. Ito pala yung pinag-uusapan ninyo rito sa Blue Ribbon Committee. Ngayon lang po namin napagtugma-tugma ang mga pangyayari. Opo. Mga ilan ba kayo? Di po kami kukulangin sa 30 sabi niya. Naglilingkod kaming lahat kay Congressman Saldico. Yun ang una niyang sinabi sa akin. So dahil nagmamadali naman ako, dahil kinabukasan, ay magkakaroon nga ng pagdinig. O sige ka, kung preparado ka, edi pumunta ka sa akin. Opo. At i-introduce kita bilang isa sa mga testigo. Makakapagpatunay ka ng mga bagay-bagay na hinahangad naming maunawaan. Yun nga nangyari. Ngayon, tumutugma lahat. Itong ginawa ng 18 ito, pinatutunayan lahat ang mga pinagsasabi ni Gutesa. Si Saldico naman, na kanilang pinaglingkuran, pinatunayan din ang katwiran at katotohanan ng sinasabi ni Gutesa. Eh kung ikaw ang nakarinig nun, ano ba bang inihintay mo? Nagkatugma-tugma Anong tawag niya sa legal parlance? Corroborative, ano ba yun? Testimony? Oo, na-corroborate lahat ang mga nagkatugma-tugma. Corroborative lahat. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, magmula doon sa pinaglingkuran, sinabi niya, tama yung sinabi nung naglingkod sa akin na nagngangalang Gutesa. Sabi ni Gutesa, marami po kami. Kasama. O lumitaw yung mga ilang kasama niya ngayon. Tama po, magkakasama po kami. Sabi niya ganun. Hindi pa ba sa'yo sapat ito? Mali-maleta. Iba-ibang kulay pa ng maleta Yun ang katwiran na talagang nangyari at kinasangkapan lahat itong mga ito para sa ganon, yung ninakaw na pera na yon ay makinabang paglilingkod para sa mamamayang Pilipino. Yung pera sana na yon para sa Pilipino. Pera nila yun O bakit isisilid mo sa mga maleta na kung saan-saan ginamit at iba't ibang tao ang nakinabang? Hindi yun ang layunin yata. Opo. At patatandaan nyo, Sen, bago pa lumabas si Gutesa, sinabi na rin ni Henry Alcantara na nagdi-deliver sila kay Saldico. Hindi po ba ng mga maleta din? Meron silang unang ganung usapan At bago lumitaw si Gutesa, and then ito nga parang tugma-tugma ang kanilang salaysay. Kaya lang ang problema, para po sa mga, sabihin na natin, sa mismong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang kanyang initial reaction kaagad ay paiwas
Ang sabi niya parang, ano bang tatawag niya, parang mga disgruntled, yung mga soldiers ito, at kung ano-ano. Hindi yung tinignan niya yung kung ano sinasabi, kundi kung sino ang mga ito, Sen. O kung ikaw lang, nahalata mo na eh. Kasi kung bilang isang chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya yung katungkulan, alam niya yung pinaka-function ng Blue Ribbon. Ito ay talagang umuusig sa mga katiwalian eh. Opo. Yung unang bahagi ng tuntunin ng Blue Ribbon Committee ay tinatawag yung ini-indicate yung malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So lahat ng bahagi ng panunungkulan nakipinalooban ng lahat ng pagkakamali. Kaya nakalimutan mo, kaya sinadya mo, kaya hindi mo sinadya, pero ang epekto, nagkamali, nagkaroon ng aggrieved party. Sakop mo lahat yun eh. Opo. Kailangan mong tuntunin, kinakailangan mong siyasatin, kinakailangan mong imbestigahan. Yun ang mandato eh. Yun ang mandato. At sa pag-iimbestiga mo na yun, kalakip yung tinatawag na in aid of legislation. Gamitin mo yung mga bahagi ng nakita mo sa iyong pag-imbestiga para makapaghabi ka ng panukalang batas na maaari mong maisulong. Hindi lamang para mapanagot mo yung nangyari, kung hindi para wag nang maulit ang mga ito. Dapat, yun ang nasa pinakaunang priority mo. Opo. Ngayon, kung maraming nagbo-volunteer na mga tao mula sa umpisa, ito napansin naman ninyo eh. Bakit ang nangyayari, hindi mo tuntunin yung mga bakas ng mga tao, sundan mo lang eh. Isa naman ang nagsabi, I would like to emphasize one thing. Yan. Sabi niya, I will go wherever the evidence will lead me. O pwede, napakaganda nun. Napakarami ng batas eh. Napakarami ng bakas. Napakarami ng iniwang mga pwede mong tuntunin. O bakit na imbes na tuntunin mo, sasabihin, teka muna, bakit February 24, parang yata kanyang may halong politika. Ba't itinaon, mga ganun, yung timing. Kung ako naman ang mag-iisip, palagay ko, kaya nila siguro ginamit ang, ito naman, sarili ko lang. Kaya nila siguro ginamit yung 24 kasi alam nila, yung araw na yon ay pagsisimula ng isang people power revolt. Ano? Gusto nilang bigyan ng dramatization. Oo nga, pero. Ano naman masama ron? Makakapamili ka ba ng araw kung saan mo gustong sabihin o isiwalat ang nalalaman mo? Namili lang siya ng araw na yon. Ako kahit na anong araw pa yon, ang importante, tama ba yung dapat ba nating suyurin, dapat ba nating sundan ang mga isiniwalat nila? Yun ang importante ron. Immaterial yung petsa. Di ba? Opo. Ano kayang, pagkatapos sasabihin pa niya na siguro destabilization. Mas importante siguro ang imbestigahan mo kung destabilization plot, di ba? Yung kanilang affidavit, medyo makapal. Ang ginawa ni Attorney Levy Baligod, isinabmit ito sa ombudsman, hindi ako nagkakamali, kahapon eh. At ang sabi niya, ito ay hindi complaint. Parang in-refer lang niya yung affidavit, bahala na ang ombudsman kung ano ang gagawin niya rito. Tama naman yun eh. Sa mandato ng ombudsman, Nelson, sa mga kababayan nating nakikinig, kahit na kwentong kutsero lang yun eh, kapag may nilalaman na sumbong yun, pwede niyang pagbasihan yun eh. Sinasabi ko nga palagi, kahit napanaginipan mo lang, Opo. at sinabi mo sa ombudsman, pwede niyang bigyan ng panahon yun. Ito pa kaya? Hintayin mo ngayon, anong gagawin? Dito mo masusukat ngayon. Tama yung ginawa nila eh. Binigyan mo ng kopya itong ganitong opisina. Binigyan ba niya yung NBI? Hindi po. Halimbawa, binigyan niya yung NBI. Ito kasing dalawang DOJ sa ilalim ng NBI. Ang NBI nasa ilalim ng pamamahala ng DOJ. Opo. Itong dalawang ito ay parte ng prosecutorial arm ng ating bansa.
yung ombudsman, ito yung mga opisyalis Aha. ng ating bansa na maaaring nakagawa ng paglabag sa batas. Kaya ombudsman eh. Pwede rin may kalakip silang mga private, kung may kasapakat na private, pwede rin isama ron. Opo. Minsan kasi tinitingnan ko ano yung salary grade mo eh. Pag lumampas ka ng salary grade ganito, diretso ka ng ombudsman. Tama. Pag medyo mababa dyan, DOJ. Aha. Yung DOJ gagamitin niya yung NBI. So pareho mo itong nagpo-prosecute. Opo. Titingnan mo ngayon, ganun ba yung enthusiasm na kaya? Ganun ba ka-eager ngayon na, ito yung hinihintay natin. Aha. Dito, kanya, marami na talagang matutuntun na mga... Malalaking isda. Dito kanya ay pangkaraniwang makikaano natin, ano yung mga isda na masasarap? Yung medyo maliputo, halimbawa. Aha. Kasi yan, mahirap yan. Pero mga premyadong isda yan. Aha. Hindi dapat bababa doon sa mga quality ng mga isda na talagang yan ang masarap iluto, di ba? Pinakamalaki ang dapat mong mahuli dyan. Katumbas lamang ng laki ng ninakaw Tama. sa bansa. Pero kung halimbawa, teka muna, wala ito kanya. Wala akong makita rito. Ang nakikita niya, puro sapsap Wala na tayong pag-uusapan na naman. Ito yung problema ngayon na hinaharap natin, Nelson. Opo. Talaga bang tutuntunin mo ba? Talaga bang magsiseryoso ka ba na hanapin mo talaga? Mandato mo ito Yan ang mga tanong ngayon. Hinahanap ko nga po yung balita. Mula nang i-file ito ni Attorney Baligod, parang wala pa akong makitang... Anong hinahanap mo? Mainstream media na kinover yan? Ayun, Ang nakita ko lang, kayo lang naawa pa nga ako sa inyo ni Jen Sabi Yung ko, tingnan mo na. nung lumabas yung mga oo, tama. Yung unang araw. Hindi ba ako nakita ng mga malalaking mga news networks ito? Mga radio, television networks? Aha. Hindi isa ito, hindi dalawa, hindi 11 yata ito Oo. Pangkaraniwan na, alam mo, sa amin doon. Meron lang nagsabi na, Sen, ano masasabi mo kanya doon sa hamon sa iyo ni Commodore Tariel na pumunta kayo sa Calayan Island Group? Yan. Ano bang napaka-importante na yun? Yung ba'y pag-uusapan natin? Headline yan. Headline. Pero ito, kumisan dyan, alam mo, yung ating mga kababayan, mapagmasid yan. Wag mong mamaliitin yung kaling kakayahan ng pag-aanalisa sa mga pangyayari. Ang akala kasi nila, kung ba ang tao, lalo ng Pilipino, mapagpasensya, inaakala nila siguro na, hindi, mga ilang araw lang yan, makakalimutan. Hindi. Hindi ako naniniwala. Itong lawak at karumal-dumal na pagnanakaw na to, kahit ano pang gawin mong pagtatakip. Ang daming pagtatakip ngayon. Si Senador Marcoleta, sinabi niya, hihiwalan niya yung Kalayaan Island Group sa teritoryo ng Pilipinas. Isip-isipin mo, kahit hindi ko sinabi, gagawa ng paraan. Para lamang mailihis. Samantalang ang pinaka-importanting hinahanap ng tao, bigyan po ninyo ng kasagutan ito. Pera po namin ito.